Olivia's POV. Antok na antok siya dahil hindi siya nakatulog kagabi kakaisip sa nangyari. Pakiramdam kasi niya nararamdaman pa rin niya ang bagay na yon sa pangupo niya. Kasalanan nitong lahat ni Zefiro? Humikap siya habang nagluluto at nagdodoble ang paningin niya dahil sa sobrang antok. Parang wala siyang lakas gumalaw at kumilos. Mahina niyang sinampal ang pisngi. Bawal tamarin, Olivia. Ani niya sa sarili. Matapos magluto, naghain siya at nagtimpla ng kape para sa amo niya. Naalala kaya ng binatang ginawa kagabi? Umiling siya. Tiyak na wala itong naaalala dahil sa sobrang kalasingan nito. Gusto niya nga sanang palitan to ng damit kagabi pero naisip niya, malalagot siya rito kapag napansin nitong iba na ang damit na suot, kaya hindi na lang niya ginawa. Maganda na yung sigurado. Di na siya kumain dahil wala rin naman siyang gana. Pagkaantok lang nararamdaman niya ngayon at tila tinatawag siya na higaan. Para mawala ang antok ni Olivia, nagpunta siya ng hardin. Umapo sa bench na naroon at nakangiti, nilibot ng tingin ang paligid. Napakaganda talaga dito, di nakakasawang tingnan. Humiga siya para pumikit saglit pero ang balak na saglit hindi nangyari dahil tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, bumalikwas si Olivia ng bangon dahilan para malaglag siya sa kinahigaan. Nalaki ang mata niya na mapansin na mataas na ang sinag ng araw. Lagot na! Nagmamadali siyang tumakbo papasok, habol ang hininga na marating siya ng kusina. Napatayo siya ng tuwid na makita si Sir Zefiro nakatalikod habang nagluluto. Nakasuot to na itim na t-shirt at isang blue pants. Napanunok siya dahil sa kaba. Lagot na talaga. Nagluluto na ang amo niya dahil hindi siya nakapagluto. Mag-aalauna ng hapon tapos ako'y ang sarap ng tulog. Di niya magsalita habang nagluluto ang binata. Malakas na napamura ito ng mapaso. Tumikim siya para ipaalam na nasa likod lamang nito. Mainis sa mukha na bumaling to sa kanya. Saan ka ba nagpupunta? Alam mo ba anong oras na? Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadyang makatulog. Pagsasabi niya ng totoo. Gusto niyang sabihin kasalanan nito kaya siya hindi nakatulog. Pero anong sasabihin niya? Nahinila siya nito para makakandong sa hita nito. Na inamoy-amoy pa nito ang batok niya. Nadamampi ang labi nito sa batok niya. Di bali na lang. Kalokohan yan, Olivia. Hindi kita pinapasahod para lang matulog sa oras ng trabaho. Banas na wika nito. Napatalon pa ang binata at ilang beses nagmura dahil natalsika ng mantika. Pesting mantika to. Pinigil niyang matawa dahil sigurado na lalo nung magagalit sa kanya. Muntik siyang bumunghalit ng tawa. Na makitang tumalon pa to ng ilang beses at galit nakatingin sa itlog na niluluto. Akala niya kung ano na ang niluluto nito tapos itlog lang pala. Nakita niya sa mesa ang hotdog, sunog na sunog. Ikaw na nga magluto nito. Binagsak ng binatang sandok saka siya iniwan. Nang makaalis na ang amo saka siya tumawa ng tumawa. Ang laki ng katawan pero takot sa talsik ng mantika. Tapos sa edad nito di marunong magluto. Sa bagay mayaman nga pala to, may utusan na taga-silbi. Mabilis siya nagluto ng adobong manok para ihain sa binata. Di pwedeng magutom ang halimaw, nakakatakot dahil baka siya pang masakmal nito dahil sa gutom. Nangalumbabang nakatingin si Olivia sa mga bulaklak sa hardin. Dahil tapos na ng lahat ng gawain, narito siya ngayon. Ang ganda ng mga bulaklak dito, halata na alagang-alaga to. Ines na hinila niya ang palda. Kita na halos ang pang-ibaba niya kahit maayos naman ang pagkakaupo. Iba rin tong trip ni Miss Celia pagdating sa mga damit. Bumuga siya ng hangin bago binuksan ng tsokolate na dala at saka kumain. Grabe talaga yung si Sir. Lakas ng tama pag nakainom. Bulong ni Olivia sa sarili. Kainis talaga. Dapat kay Zefiro may kasambahay na malaking katawan para hindi mahirapan na buhatin to. Kaya siguro naubusan ako ng lakas dahil sa kanya dahil grabe ang bigat niya. Ang gurang na yun. Manghihina tas kapag nagising, siguradong ako ang sisisihin niya. Sinong gurang? Ay kabayo, ano ba Sid? Pwede ba wag kang nanggugulat? Napahagalpak ang lalaki. Masyado ka kasing busy sa pagsasalita dyan. Di mo tuloy ako napansin. Sino bang gurang ang sinasabi mo? Umupo ito sa tabi niya. Wala. Gusto mo? Inalok niya to ng tsokolate at juice pero umiling ito. Ngayon lang kita nakita rito. Tumango si Sid sa kanya at saka ngumiti. Ang ganda dito, di ba? Agad na tumango siya. Oo nga. Ang ganda, di ba? Di ba ikaw nag-aalaga dito? Yun kasi ang sinabi ni Miss Celia sa kanya. Tumango ito.
Ang magulang mo ba tauhan din ni Sir Zefiro? Ngumuya ulit siya ng tsokolate. Natigan lamang na makitang lumungkot ang mukha ni Sed. Bata pa lang ako, pumano na mga magulang ko. Simula nang mawala sila, si Tita Sally na nag-aruga at nagpalaki sa akin. Nagpapasalamat ako kay Tita pati kay Sir Zefiro kasi kung hindi dahil sa kanila, di ako makakapag-aral. Nakangiti ng lalaki ngayon habang nagsasalita. Bakas ang saya sa mata nito. Kung hindi dahil kay Sir Zefiro, hindi ako makakapag-aral sa magandang universidad. Mabait ang pamilya na Maglayon, kahit si Zefiro mabait din. Nagbago lang to simula ng pumanaw ang magulang at kapatid niya. Kwento pa ni Sed, natigilan siya. Ibig sabihin pala, hindi ganito kasama ugali ng amo nila dati. Nagbago lang to dahil sa nangyari sa pamilya. Tumango-tango siya. Kaya pala, basta kapag nakapagtapos ako, liligawan kita. 1 taon na lang hihintayin ko para makapagtapos. Seryosong mukha ni Sed na tumingin sa kanya. Tigilan mo nga ako, wala kang mapapala sa akin. Kasi magpapayaman muna ako sa pagtatrabaho. Seryoso din na sambit niya. Basta, liligawan kita, bahala ka. Ani Sed na saka malakas tumawa. Ewan ko sa'yo, ang kulit mo, sarap kutusan. Paulit-ulit na lang ganito. Napailing na lamang siya. Sige na, dyan ka na. Babalik na ako sa loob dahil baka isuksok kita dyan kasama ng mga halaman. Inis niyang sabi dito pero tinawanan lamang siya nito. Bye Olivia ko, love you. Nalukot ang mukha niya habang naglalakad nang marinig ang sinabi nito. Baliw na talaga to. Ani niya habang naglalakad. Napangwi siya nang bumangga sa matigas na balikat. Nagangat siya ng tingin at naparanok na makitang seryosong mukha ng amo niya habang nakatingin sa kanya. Masyado bang malalim ang iniisip mo, kaya hindi mo napansin na nasa harapan mo na ako? Ginawi ni Olivia ang tingin sa iba dahil kita niya ang pagkainis sa gwapo nitong mukha. Wala po akong iniisip, sir. Magalang niyang sagot. Tsaka ano naman kung may iniisip siya? Tumingin siya rito. Teka po sir, bawal ba yun? Seryosong tanong niya rito. Bawal. Lalo na sa katulad mong walang utak. Pangi-insulto nito bago siya tinalikuran. Wow ha, ibang klase siya. Inis na inis si Olivia sa sinabi nito sa kanya. Nananahimik ako tapos iinsultuhin ako ng ganun lang. Ibang klase talagang ugali nito. Sa bagay, gurang na. Naiwan na ka nga sa ere ang bunganga niya na makita niyang nasa harapan na ulit niya ang binata. Ako ba ang tinatawag mong gurang? Kunot ang noong tanong nito. Halata ang pagkainis sa gwapo nitong mukha habang nakatingin sa kanya. Nakanganga siyang umiling. Lagot na naman. Tumango-tango ang amo niya. Matanda pa lang tingin mo sa akin. Tumango siya at umiling din kaagad. Akala niya may sasabihin pa tong iba pero umalis na ito sa harapan niya. Napabuga siya ng hangin. Grabe ang kaba niya. Iba talaga ang dating nito para sa kanya, nakakatakot. Nagmamadali si Olivia ang pumasok sa loob upang maghanda ng mga lulutuin para sa hapunan. Habang nagluluto, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Sed. Mabait pala dati ang amo niya. Hindi halata kasi kung pagbabasihan ng ugali nito ngayon, ibang-iba sa kwento ni Sed. Hindi nga siya makapaniwala na mabuti pala to dati. Sa bagay, lahat naman ng tao may dahilan kung bakit nagbabago. Yung kapitbahay nga nila dati, mabait ang tingin ng lahat kasi nagpapautang at madaling hinga ng tulong. Pero biglang nagbago, naging masungit at madamot. Di na kasi nagbabayad yung mga pinautang nito eh. Inabuso dahil sa kabaitan. May mga dahilan kaya talaga nagbabago ang iba. May nagbabago sa magandang dahilan. May nagbabago sa hindi magandang dahilan. Pagkatapos magluto, naghain na siya ng pagkain ng amo niya. Maingat ang bawat kilos niya dahil nakaupo na ang binata na tila kanina pa naghihintay ng pagkain. Gutom na siguro. Nakahinga na maayos at nihanda ang mga kailangan nito nang hindi siya nagkakamali. Tinignan niya ang kamay niya at medyo nanginginig pa rin to katulad ng dati. Hindi pa rin siya nasasanay dahil sa presensya ng binata. Bakit naman kasi laging galit ang tingin nito? Hindi ba pwedeng ngumiti ito o kaya naman hindi ito magpakita ng nakakatakot na tingin? Palihim na sumulyap siya rito. Muntik na siyang matapa na makitang nakatingin to sa palda niya. Nakatingin to sa likurang bahagi niya. Pakiramdam ni Olivia, umusok siya lalo sa inis. Hiniling niya pababa ang palda kahit ang totoo, wala naman talagang magagawa iyon. Kahit kasi ang nunghilan niya, hindi naman bumababa yun. Bakit nakatingin si Zefiro?
Ines ang mukha niya nang dumating ng kusina. Walang hiyang gurang yun. Hindi kaya't sinisilip itong pang ibaba niya. Tapos pag nakita nitong luma, idadagdag na naman ito sa panalait sa kanya. Isa ka talagang hampas lupa. Kahit pambili ng bagong undies wala ka? Pinalaki ni Olivia ang boses ng panggagaya sa binata. Sigurado siya yon ang dahilan nito. Matapos ang isang oras, nagpunta na siya sa dining room para linisin ang pinagkainan ng amo niya. Natigilan pa siya dahil nakita niyang nakaupo pa ito roon, seryosong nakatingin sa kawalan. Habang nagliligpit, panay ang sulap niya rito. Tumingin to sa kanya na may pagtataka sa mukha. "What are you doing, Olivia?" "Naglalakad po." Sagot niya at dahan-dahang humahakbang. Nang paatras, bakas din ang pagtataka sa mukha nito. "Trip ko to ngayon, sir," ang maglakad na nakatalikod. Baka kasi tumingin na naman to sa likuran niya. "Arte mo, Olivia. Nakitaan mo na nga ako ng panty." Bulong ng utak niya. Napangiwi siya na maalala yon. Kasalanan to ni Miss Celia. Ayaw palitan ng uniforme niya. Nakahinga siya na maayos nang makarating ng kusina. Pero agad din siyang napabusangot nang maalala na kailangan na nga pala niyang bumalik sa dining room para linisin ang mesa. Nandun pa kaya ang binata? Wala na siguro to, baka umakit na. Para makasigurado, gumapang si Olivia para silipin to. Pero hindi pa rin naman siya nakakarating sa pupuntahan ay bumangga siya. Napaupo siya tumitig sa pagitan ng dalawang hita na nabangga niya. Teka, ba't parang lalong lumaki yun at bumukol? Napanga siya at pagtingala, madilim na mukha ni Zefiro ang sumalubong sa kanya. "Kasama ba yan sa trip mo, Olivia?" Bulyaw nito sa kanya kaya agad siyang napatayo. Lagot, parang galit na naman to sa kanya. Sa kabilang banda, isang buwan na rin siya dito sa mansyon. Di makapaniwala si Miss Celia at said na magtatagal siya dahil karamihan ng pumapasok dito hindi umaabot ng 2 linggo. Nakangiti si Olivia habang hinahalo ang niluluto niya. Kahit siya rin naman hindi makapaniwala. Pero tulad nga ng sabi niya, kakayanin niya at tatagal siya rito. Sulit ang pagtitiis at pagod para sa pamilya niya. Di talaga kailangan magtrabaho ng nanay niya at makakapag-aral na ng tuloy-tuloy ang mga kapatid niya. At para sa future nila, mag-iipon siya para makapagsimula ng maliit na negosyo balang araw. "Ngiting-ngiti ka, Olivia, anong meron?" Tanong ni Sed sa kanya. Kadarating lang nito galing sa hardin. Bago humarap dito, inoff na niyang apoy sa kalan saka umupo. "Nagtatanong ka pa? Di ba nga 1 buwan ko na ngayon dito at saka makukuha ko ng kabuang sahod ko? Di mo na siya uuwi ngayon dahil itatabi niya ang sahod na tira." Yun na ang napag-usapan nila ng nanay niya. Yun lang? Wala nang ibang dahilan? Siyempre, ano pa nga ba? May iba pa bang dapat dahilan? Napaisip tuloy siya. "Akala ko nakangiti ka kasi alam mong narito lang ako." Nagtaas baba ang 2 kilay na sambit ni Sed. Inismiran niya ito. "Makabal pa ng mukha mo, no? At bakit naman ako ngingiti dahil sa'yo? Asa ka?" Binato na to ng tsokolating hawak pero tinawanan lamang siya nito. "Ang ganda mo lalo kapag naiinis ka." Namumulang papuri sa kanya ni Sed. "Manahimik ka, hindi mo ako madaraan sa pambobola mo. Mabuti pa bumalik ka na dahil papasok ka pa. Baka nakakalimutan mo kung anong oras na." Paalala niya rito. Dahil sa sinabi niya, mabilis tumingin ang lalaki sa orasan. Lumaki ang mata nito at nagmamadaling tumakbo papalabas. Napailing na lamang siya, inuuna kasing harot. Hinanda na ni Olivia ang pagkain ng amo niya. Pagdating sa dining room, wala ito roon. Di tulad ng mga nakarang araw na palagi itong nauuna sa kanya. Muntik pa siyang mapatili ng pagharap niya na sa harapan na niya ito. Teka, saan to galing? Di niya man lang narinig ang yabag nito. Tumingala siya rito pero agad yumuko at gumilid dahil baka magkalit to sa kanya at sabihin nakaharang siya sa daraanan nito. Tulad ng ginawa niya na nakaraan, paatras siyang naglakad. Di na siya nito pinansin at hiniyaan na lang. Napangiti si Olivia nang maalalang sinabi ni Sed sa kanya. May malaki raw swimming pool dito sa mansyon at pwede siyang pumunta doon kung gusto niya. Di naman daw bawal maligo dahil matagal na raw na hindi yun ginagamit ng amo nila. Dahil wala na siyang gagawin, agad nang pumunta doon. Napaawang ang labi niya sa mangha. Kung di pa sinabi ni Sed sa kanya, hindi niya malalaman na may ganito dito. Simula kasing magalit sa kanya si Sir Zefiro, di na siya naglibot dahil ayaw niyang magwalitot sa kanya. Bumalik na siya sa kusina. Sinilip lang naman niya ang swimming pool. Ang balak niya kasi, mamayang gabi na siya babalik dito para lumangoy. Masarap kasing lumangoy kapag gabi.
11:00 na ng gabi. Nagpalit si Olivia ng maikling shorts at manipis na sando. Hindi na siya nagsuot ng bra dahil wala naman makakakita sa kanya. Dinala din niya ang lumang tuwalya. Umupo muna siya sa gilid ng pool at nilagay ang paa at binti sa tubig. Grabe talaga, tuwang-tuwa siya. Ngayon na lang ulit siya makakalangoy sa malinis at malaki pang pool. Dahan-dahan siyang lumusong sa tubig. Napapikit ng maramdaman ang lamig ng tubig na yumakap sa kanyang buong katawan. Pero hindi pa siya nagtatagal sa paglangoy na makarinig ng yabag na papalapit. Sa kaba niya, niloblob niya ang katawan sa tubig. Naku po, wag naman sana.